Hi, Janine. Congratulations. So how does it feel you're doing another teleserye coming from the success of Dirty Linen? Sobrang thankful. Kasi sobrang swinerte talaga na napabilang na naman ako sa isang napakahusay na cast. And I'm just so grateful to be part of Lavender Fields. And parang dark yung character mo dito. So paano yan? Was it an easy yes for you? How did you prepare for this? Oo nga eh. Well, na-enjoy ko naman talaga yung mga dark na character. Pero iba pala yung dark na talagang parang mayaman, na parang talagang antagonist, na walang kinikilingan, walang kinatatakutan. So, it was really a challenge for me to be able to portray that. Kasi parang ang layo. Medyo malayo talaga siya sa kung paano ako as myself. So, I'm excited na makita. Super excited ako to see the teaser kasi parang mas nakaka-excite na gawin yung mga eksena na isushoot pa lang natin. Gano'n ka kasama bilang Irish? Masama. Pero ang gusto ko sa kanya is na, for me, as Iris, hindi ako yung kontrabida. Kasi ako yung inagawan eh. Yung asawa ko yung may kabit eh. So, hindi ako yung other woman. So, for me, talagang valid naman yung galit at hinanakit ni Iris. It's just na sobra siyang relentless sa galit niya. And we know na, ano to? I mean, yung, sabihin ko. Before, nung nag-sign ka ng, contract with ABS, nabanggit mo na gusto mo makatrabaho si Jericho, di ba? Kumusta ngayon yung working? Sinabi ko ba talaga yun? Oo, si Jericho yung game mo. Para mo naalala ni-remind niya kami. Parang first contract signing sa my Rockwell. God. Rockwell. Shucks, pandemic! Yung first contract signing mo sa ABS. ABS. Oh my Yung mga God. taong gusto mong makatrabaho sa ABS, and one of them was Echo. So how does it feel that you are working with Jericho Rosales? I was so excited talaga. And when I first heard the pitch ng Lavender Fields at yung kwento, siya din talaga yung na-imagine ko na, sana siya yung sinabi ko pa sa manager ko noon na, Tito, sana si Jericho. Pinakita ko din yun kay Echo kasi feeling niya ina-etches ko lang siya, pero may screenshot ako. So happy. So, sabi mo nga this is your first contradict role, Yeah. and we've seen the trailer. Iconic agad yung line niya. Oo, so, nahirapan ka? Sobra. As in, tanungin niyo si Direk Manny. Tsaka si Miss Hazel. Ayan, pinep-talk na din ako ni Miss Hazel kasi hindi ko talaga alam kung paano gagawin niya. As in, dito talaga ako na identity crisis na siya. Marunong ba talaga ako mag-artista? Yung parang, kaya ko ba talaga to? Pero syempre, grateful ako sa guidance ng Dreamscape and the creatives. Talagang they took the time to really explain to me kung paano ba si Iris. Na hindi siya yung tipong kapag inagawan, magpapakita ng weakness. Yung siya talaga yung kahit masakit sa loob niya. Syempre, sa harap ng mga tao, talagang siya pa rin yung panalo, siya pa rin yung lalaban, siya pa rin yung parang walang ipapakitang sakit or weakness sa ibang tao. Sabi mo parang nahirapan ka na mag-kontrabida. Pero kailan mo naramdaman na ikaw na yung si Iris, ikaw na yung kontrabida? Siguro nung mga nagte-training na kami ng mga fight scene. Kasi bukod sa pagiging kontrabida, meron din talagang action na element yung Lavender Fields, which is something na talagang kaya excited ako nung narinig ko yung kwento kasi parang dalawang babae na hindi magsasampalan pero talagang martial arts, bugbugan, may mga kutsilyo, may mga baril. So parang ang saya lang niya as a woman na gano'n. Nung pinitch sa'yo yung story, at saka yung, sinabi na ba sa'yo yung magiging cast? Si Ate Jody pa lang, of course, diba? na siya talaga si Lavender Fields. Yung isa ko ding dream na maka-work is si Ate Jody. So I was like, oh my gosh, ito na yung hinihintay ko. So, syempre, looking forward talaga ako na makaharap siya. So how's working with Jody? Kasi parang nakita namin parang ang close niyo na eh. Di ba? Parang kapalitan kayo ng mga comments sa social media. Sobrang bait ni Ate Jody and she's such a professional and ang saya panoorin ng shift kung paano siya sa tent or sa standby area na sweet, tapos very maalaga palagi siyang may sinishare na pagkain or like konting
gift or ganyan. Tapos pagdating mo sa set, iba na talaga yung tingin ni Lavender Field sa'yo. So, idol ko talaga siya for a long time now. And I'm so lucky na I get to see her work na talagang yung andyan siya. And ang saya. May tama ba before Pastor Deos, alam mo nang you're doing this, right? Hindi. Alam ko lang na merong show. Hindi mo lang alam na ito yon. Na naka-ready pa. And I heard Ate Jody's name. Mm. Pero syempre hindi pa ako sure kasi parang haka-haka pa lang. Hindi ka ba parang intimidated kasi yung mga gusto mo makatrabaho tapos biglang oo. Uri ang best actress din siya. Just so you Hindi ko lang sabihin yung parang feeling ko na ako yung I have the most to learn sa cast. Kasi ako siguro yung isa sa mga pinaka-inexperienced sa cast. And I think that's a good place to be. Kasi ang dami kong makukuha sa parang there's so much to gain from working with people who have been in the industry for decades longer than me. So, yun, nagpapasalamat ako na syempre kahit intimidating at nakaka-nervyos. For me kasi, kapag magagaling yung nakapaligid sa'yo, sobrang laking bonus, no? Si Jericho rin kanina nag-express naman siya na parang he really enjoys working with you. Sabi niya pa nga, you're funny. Parang, ano yung sabi niya? Yung kung humirit ka daw, sa may natural Very, timing. unique. Anong reaction mo Very dyan? Pinoy humor. Tawang-tawa So you siya get sa to akin. bond. Yeah, masaya naman. Actually, what's the question? Oo. Yeah. Well, funny din kasi talaga siya. And yung set namin, despite the heaviness of the story, Tito Edu is also like that eh. Yung parang siya talaga yung main kontrabida naman dito eh. Pero pag off cam, alam mo yun, lahat ng eksena niya, papalakpakan siya, kahit phone call lang. So, it's a nice environment din sa set and everybody is loving and So, since mag-asawa kayo dito ni Jericho sa series, may mga bonding moments ba kayo or preparation para sa characters ninyo? Oo. Well, of course, provided ng Dreamscape na meron talagang script reading. So yun, sobrang laking bagay nun kasi medyo na-explain nila kung paano ba yung character mo. And I think the first time na talagang nag-usap kami was before our first taping day na magkasama. Kasi nga yung role namin, mag-asawa. Hindi naman kami close. Never pa kami nag-work. So parang nag-usap kami na, baka dapat nga mag-usap tayo kasi bukas taping na. Tapos parang yung unang eksena, may kissing scene agad. Hindi ko naman siya kilala. So parang, nakatulong din na he was so willing na to like spend some time to talk before the taping day. So, nakailang takes yung kissing scene na yun? Ewan ko, Miss Hayes, mga 3. Awkward? Mga ganun. Hindi na, kasi nga nag-usap na kami the day before eh. So sobrang na-appreciate ko yung ganong fact na, yung parang, I mean, kasi feeling ko di naman niya kailangan yun eh. Kasi, di ba, grabe naman yung experience ni Echo eh. Pero for him to still put in the effort to parang, make me comfortable, na mapag-usapan namin kung ano yung relationship namin bilang mag-asawa. Yun, sobrang na-appreciate ko. Speaking of relationship, kasi kinikilig kami kanina na overhear namin na, yun nga, he was very vocal na he's into you, na dating status. So ano yung, how does it feel? He seems very proud and very, vocal about how he feels about you and that he enjoys working with you because, yun nga, parang, dating status yun. That's sweet. Yun lang. It's sweet and yun lang. So, is he a sweet person? Oo, pero to everyone naman. To everyone naman. Talagang siya, caring and masaya katrabaho. And parang it was unexpected lang kasi. Kasi nung una nag-uusap lang naman talaga kami about work. About Iris and Tyrone's. Parang, okay, magkasundo pala kami. Tapos, ito na. Same question ko nga sa kanya kanina, what do you guys have in common? Ano yung nakikita mo na, same kami nito. Ganyan. Siguro, well, we're both kind of like family-oriented. We like to travel. And yung enjoy namin talaga tong show at saka yung script and ganyan. And parang pareho kami ng mga goals pa. Like, I know he wants to produce his own films and ako din, that's really what I want to do. And
Dapat pala ipoproduce, dapat pala magpo-produce siya ng movie na ikaw yung... Before. Oo, parang ganun sana. Pretty okay. Pero meant to be na rin na ngayon na kami nagsaka. Perfect timing. Oo. Yes. Pero kailan ka naging yung parang, yung komportable ka na talaga sa kanya? Parang nung una pa lang kaming nag-usap. Comfortable na. Pero, hindi ba kami... Ano ba to? Lavender Fields ba to? Or is the Jericho Rosales press con? pero ano, Kinikilig ka pero rin hindi yun ba po. kami ine-eme ni Echo Na? doon sa sinabi niya? Na, Ayun, yung pag lumalabas kayo, yung parang ganun. Yung what you see is what you get daw. Oh, parang ganun nga. And na-appreciate ko siya na, he's not so conscious about other people or sobrang hindi siya maarte. Sobrang friendly niya. Like, lahat chinichika niya, lahat niningitian niya, lahat kinakamusta niya. So, masaya siya kasama anywhere, like even in, a crowded place. Naisipin mo siya si Jericho Rosales, baka ayaw niya na madaming tao. Pero sobrang cool, sobrang chill lang niya. Masaya lang siya kasama. Parang magaan lang. Parang ganun. heavy yung scenes niya, for sure, yung mga confrontation. So after that, paano yung di mo muna mag-uusap? Or parang after that, biglang parang may comforting, ba? Hindi naman. Session. Actually, pag kunyari take, tapos usually kasi diba magte-take yan and then the cameras will set up again for like a tighter shot or ganyan. Palagi talaga namin pinag-uusapan yung eksena. Seryoso kayo? Oo, kasi maganda talaga yung script and yung characters kasi namin pareho gray. So, pero it also comes from na nagmahalan kami dati, ganon. So, palagi namin pinag-uusapan yung eksena. Pero minsan feeling nila Miss Hazel tsaka ni Direk nagchichikahan lang kami, nagtatawa. Pero promise, pinag-uusapan talaga namin yung eksena tsaka kung paano ba namin aatakihin. So, medyo din talaga kami about the script and kung anong pwedeng para magmukhang natural o gano'n. Promise direct, promise talaga. Curious na ako kung should we be ready na i-hate ka talaga or merong part? Ready ka na ba sa ganyan? Yes. Yung reception ng viewers. Yeah. Nakikihate ka or I hope so. It's either that, siguro, I hope na talagang i-hate nila or kampihan nila, na magets nila na, inagawan kasi siya so kaya galit siya. Kung nangyari sa'yo yung nangyari kay Iris, ikaw, paano ka magre-react? So as Janine, paano ka magre-react kung sakaling na nangyari sa'yo yung inagawan ka? Ako, iiyak-iyak talaga ako. Tapos baka magtago na lang ako sa bahay ng mga ilang buwan. Pero hindi ka naman confrontational. No, not really eh. Kaya mahirap talaga for me yung talon ng Iris. Kasi, ako, kung malungkot ako, okay lang makita ng mga tao na malungkot ako. Si Iris kasi, hindi pala niya talaga ipapakita. Kaya nung mga unang taping, talagang tinuturuan ako ni Direk Manny na, Janine, dapat hindi ka teary-eyed dito. Dapat hindi malungkot yung mata ko. Tapos parang ako, Direk, kasi inagaw yung asawa ko, di ba? Kahit na inagaw yung asawa ko, dapat hindi nakikita na, ganun pala yun. So, medyo malayo talaga ako kay Iris, pero naiintindihan ko siya. Pero buti hindi mo nadadala si Iris sa bahay. Hindi naman. Tanungin natin yung mga kapatid ko. I-confirm na lang po natin sa mga kapatid ko at sa mga kasama ko. Anong meron? How is it? Ay, sorry. Go. How is it working with the Diamond Star naman? Nagkaroon na ba kayo ng malaking eksena? And if given the chance, ready ka na ba na magkaroon ng eksena ng sampalan with the Diamond Star? Oh my gosh! Alam mo ba, may nakita din ako sa Twitter na may nag-tweet sa akin ng interview ko dati na, sinong gusto mong sumampal sa'yo? Sabi ko, Miss Maricel Soriano. So medyo kinakabahan na ako kasi nga nagkakatotoo yung mga hiling ko, di ba? So, pero kung mangyari yan, talaga namang i-cherish ko. Kasi syempre, rite of passage yun, di ba? Na, what an honor na if ever. Pero medyo may kaba pag sinasabi ko kasi grabe, super, oh my God. Nasampal Idol na ko si Miss Maria talaga, of course. Matutuloy lahat, pati siguro yung may crush ka bang showbiz na ano? Yun nga. Sino pa, ano pa yung gusto mong i-manifest? Mananalo din ako sa loto. Or na lang ito. Batapi. Ibabalik pa yun. Hindi ko pa siya nakaka-eksena na solo, but she's so sweet. Meron kaming eksena na birthday ni Iris, so lahat all-star cast nandun. Tapos kahit hindi kami magka-eksena, nakaganon siya sa akin. Gumaganon siya. Tapos she's so sweet, sinasabi niya na, ganda mo na. Tapos parang nakakaiyak lang kasi very nanay yung vibes ni Miss Maria. She's so sweet. At saka Diamond Star yung nagsabi. Of course.
Sabi niya po sa akin nung unang namin, I think yung shoot namin for the first teaser, sabi niya, tutulungan ba kita dito? Opo, tulungan niyo po ako. Sige, ako bahala sa'yo. Ganun siya. Ano masasabi mo na parang ang dami ng na-excited sa tambalan ninyo ni Jericho? Exciting and grateful, syempre. Sobrang grateful sa lahat ng kapamilya na looking forward. And I'm excited din kasi, of course, we're also streaming on Netflix. Yes. So, syempre, malawak yung Platform. Oo. So, excited ako talaga na sana talagang abangan nila yung Lavender. Actually, doon pa nga lang sa litrato ninyo na nag-viral, kinilig na sila at sinuportan na kayo ni kayong dalawa. Talaga. Oo. So, pero ano yung story behind that photo? Ano photo? Yung nag-viral na sa Sa museum. Sa museum. Sa sine. Tsaka, oo. Sa mall. Sa mall. Sa mall. Alam nila, no? Ay, sa mall! Sa mall! Rockwell ba yun? Rockwell? Sa mall! So, ano story nun? Marites yun. Ano ba? Sinabi ba niya? Secret. Tingnan lang natin kung alam. Generally, inamin niya na mahilig siya sa Museum. malls, Art. museum. Yung na-meet yung family mo. Na-meet yung family mo. Yung mall actually, yun pa lang yung parang second time na nag-hangout kami. Tapos biglang may picture na. Tapos parang pati yung kapatid ko sinend sa akin na, ate, asan ka? So parang, oh my gosh, parang second time pa lang naman namin lumabas. Pero, ano bang ipapaliwanag ko I sa mean, inyo? so to be clear, hindi siya part ng scene sa teleserye. You were really out. Na parang Bonding. stolen shot talaga siya. Alin? Yung sa mall. Oo. Oo. Walang, ano nangyari yun? Kanina dyan yung tinanong ni Vic si Echo. Kasi since Lavender Fields daw yung title nung show nyo, tinanong kung ano yun sa Bulaklak? Kung anong bibigay na bulaklak Oo. sa'yo. Ikaw, kung anong gusto mo ma-receive na bulaklak kay Echo? Wala naman. Sabi na ko si Chicharong. Hindi sabi niya, Chicharong bulaklak. Pwede. Meron ka na daw, Pagkain white daw yung flower. White flower. Kasi you have a pure heart. Ano masasabi mo? Wow, kala ko white flower yung ginagawa. Sinungaling yan sa picture, hindi naman. Pero sinabi ni Eko na sinabi na you have a pure heart. Oo, you have a Oh, pure that's heart. sweet. Huwag ka masyadong pabutol dyan sa mga yan. Oo. Oo. Ano sabi mo doon na you have a pure heart daw? Oh, that's sweet. That's sweet. Yun lang. Mahirap. Pero sweet talaga si Echo. Oo. Siyempre, ang dami kasing may crush. Ang dami may crush kay Jericho, siyempre. Ano yung masashare mo lang na, is he the type na ma-text or matawag? Ano ba yung... Kakampi. I guess, Ma-video call ba? Matawag? I guess parang all in one. Oh, lahat. Parang kape. Taray, What, ha? what you see is what you get now. Ang haba ng ano. But would you consider na nasa dating stage na kayo? 5 minutes. Sabi daw niya kanina. Tama ba? Diba, admitted dating. Yes. Hindi sa inyo. Exclusively dating. Agree siya sa amin. Exclusively dating. So, exclusively dating kayo, sabi niya. Oo, proud naman namin sa'yo. Namin kaya. From you. From you naman. Diyos ko, Lord. Hindi ba anong feeling na nakakakilig? Parang na... Ay, just sinabi nga, sige na, respeto natin kasi sinabi naman talaga ni Echo. Sinabi. So, you're dating. Dating. Really? Makikinig sa'yo. Hindi sila sa set. Sobrang hindi ko inasahang mangyayari to sa promo day. Oo. Oo, masaya na kayo. More questions? Rick, for me, Ilan sa atin si Lavender. Basta, usap-usapan ngayon. Nakaka-nervous naman yung echo. Usap-usapan ngayon yung series adaptation ng Feng Shui. Oh! And we all know that Your one of the mother. iconic scenes doon ay yung death scene. Oo, yun talaga yung kinatatakutan ko ng mga 10 years old Siyempre, ako. pinost natin yun. And if ever na walang baguhin sa kwento, and ABS-CBN would like to offer the same exact role na binigay sa mama, are you open to do the role of your mom? Oo, why not? Kasi
sobrang iconic ng feng shui eh. It's really... Inuhulog ka din daw sa case ng Red House. Oh, sige, why not? Basta, basta maganda yung paghulog. Sobrang gustong-gusto ko yung feng shui. It's really one of the scariest Filipino horror films for me. So, if ever mag-remake sila, exciting yun. Naku, lahat ang sinasabi mo, nagkakagawa. Oo. Let's manifest. Pero Janine, last na lang for me. May eksena ka ba bilang Iris na talagang pinanggigilan mo din siya? Parang galit na galit ka sa kanya for doing that? Oo. Siguro yung yung eksena namin na yung paborito kong linya na kaysa maghiwalay tayo, mamatay na lang tayo lahat. Gusto ko yung linyang yun eh. Pero kasi naman talaga, feeling ko kasi si Tyrone, gusto niya akong hiwalayan for many reasons, pero ayaw niyang aminin na may iba na siyang mahal. So for me, ang nakakainis doon, aminin mo na lang na may iba ka ng mahal kaysa yung kunyari, kasalanan ko pa. Diba? So, ayun. Okay. Ano ka rin ba, Janine? Yung parang ipinaglalaban mo rin yung pagmamahal mo din sa... Oo. Ako hindi. Parang for me, kung ayaw mo na if you don't want to be with me anymore, then you don't deserve me. Hindi kasi, si Iris kasi, diba? Parang ayaw niya talaga i-let go si Tyrone. Kasi nga, Character pala, kala ko hindi, yun nga. In real life, Si in real Iris life. kasi talagang ilalaban niya na parang hindi mo ko pwedeng iwanan. Kasi Janine. Ako, kung gusto mo akong iwanan, go. Ibig sabihin, hindi talaga tayo. Parang hindi ka kawalan, no? Oo. Strong, Sana independent syempre, woman. syempre. Matalinong babae na. Hindi, syempre, hindi na natin pipigilan yung mga ganong gustong, you know. And with that, And as a Best Actress awardee, tapos sunod-sunod na napoprove mo yung sarili mo lalo sa projects mo dito sa... Berlin ba to? Venice. with Love Diaz. And sa projects mo sa ABS, na-prove mo talaga yung sarili mo every time. Meron ka pa bang wish? Well, I hope ma-prove ko ang sarili ko dito sa Lavender Fields. Kasi syempre, ramdam ko talaga na ako yung pinaka-baguhan dito sa ensemble cast. And nagtiwala sa akin yung Dreamscape and si Sir Deo to be able to pull off this kind of role. So sana mapatunayan ko na tama yung casting sa akin. For sure. Thank you so much. Thank you, Dave. Thank you. For the last question, Kuya Sunny, would you like to the favorite question? Sunny Chua. Monto province na yata. Invite na lang. Yes! Sige. Yes, sana po abangan niyo po ang Lavender Fields. Sobrang exciting, of course, starring ang napakagaling na cast. Hindi ko na iisa-isahin. Pero we premiere on August 30. Yes. Sobrang lapit na sa Netflix. And then September 1 on I Want TFC. And then 2 on Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z, and TV5. Sobrang excited po kami na mapanood niyo na ang Lavender Fields. So thank you po sa excitement sa trailer at sa suporta. Sana gabi-gabi tayong magsama. Thank And you. with that word from Jenny, thank you so Thank you much. so much. Thank you so Our much. Kapamilya.